Attorney Igon, ano bang tamang term? Tumakas o lumabas lang? Siguro fugitive from justice, mas formal na sagot yan. No? Yung Para mas masakit yung fugitive, anong term ulit? Fugitive? Fugitive from fugitive justice. from justice. Yan ho kasi yung formal na definisyon na ginagamit sa korte at yan mismo naglabas na ng pronouncement ng Supreme Court na kung tinatakbo mo yung prosecution at saka yung pagkabilanggo o kaya yung kaso, fugitive from justice ka. So pugante sa Tagalog. Pugante. Tama ba? Para ang pagdating sa akin ng pugante, Pero tumakas. takdal sa kanya may warrant of arrest na. So that's Meron warrant of clearly arrest avoiding the prosecution. So pugante nga po. Okay. Okay. Based on the definition issued by the courts and no less than the Supreme Court. Okay, ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi yan tumakas kasi wala namang warrant of arrest eh. Hindi daw kasi ipinresinta sa kanya o sa kanila sa Senado. Anong take mo doon, Attorney Igon? Hindi ko naman kinakailang ipresenta sa Senate President o sa Senado ang warrant of arrest laban sa isang tao. Hindi rin kinakailangan i-publicize yan. Kinonfirm na ko yan kaagad ng ICC at expected naman yan sapagkat matagal na nilang dineclare sila as co-perpetrators. So hindi naman ho yan pinapublicize. Ipapakita lang yan dun sa naaaresto pagka-aresto niya para nakakasiguro siya na meron talagang warrant of arrest. Ganun ho ang proseso. Hindi ho naman required na ipakita sa lahat ng kaalyado niya o kaya yung mga senador na yan. Opo, pero yun po ang paninindigan niya. Kaya po ginajustify ni Senate President Cayetano na lumabas lang. Hindi maliraw na gamitin yung salitang takas. Pati yung misis. Ang sabi ng misis o Miss Kapudin, hindi ho ba? Kinurek niya. Hindi daw ganun. Ang term daw ay lumabas lang because he is free to go. Well, kasama yan sa freedom of expression. Maaari kahit sino kung ano-anong interpretasyon sa atin lamang po at sinasabi lang natin kung anong sinasabi ng batas. Opo. So, attorney, sige, ibigay na natin kay SP, lumabas lang. Nag-may I go out lang. Pero asaan? Ipakita nyo sa amin. Bakit? Asaan siya ngayon? Dahil nagagalit po pag tinatanong do not ask leading questions. Yung mga ganyan ba? This is the Senate. Wala naman silang, ang tawag mo doon, attorney, body of proof of eclat, yung ganon? Well, tama ho yung punto nyo. Hindi dahil Senate President sila o Senador sila, di ba nag-issue sila kunwari ng resolution putting him under Senate protective custody. So ibig sabihin yan, hawak nyo siya, responsibilidad nyo. Ngayon na wala sa inyo, di ba dapat mag-explain kayo sa taong bayan? Oo, may pananagutan sila kasi tinanggap naman nila yung responsibilidad na yung sige, sa kustodiya namin ito. Yun ang pinangalandakan nila sa buong bansa. Pero ngayon, lumabas, tumakas, umeskapo, pugante siya equals na saan? Saan ngayon? Hindi na malaman kung nasaan. Hindi na malaman kasi nga, remember, may warrant of arrest. Yeah. So who should take the responsibility then? Ngayon na wala na sa mata natin, wala na po sa kustodiya ng Senado, si Senator Bato, Attorney Igon, who should take the blame or the responsibility for this? Well, the Senate should explain to the people paano siya nawala sa kanilang protective custody. Sila ho mismo nagsabi niyan. Kinukup nila siya sa kanilang building kahit hindi dapat. At ngayon biglang nawala. Nagkaroon ng konting drama, tukan doon na mukhang gawa-gawa lang naman pala. And then nawala na siya. Di ba, where is their sense of responsibility? Hindi ho maganda yung attitude ng sino man sa gobyerno na gagawa kayo ng isang bagay at tinatanong kayo, don't ask me that question. Where is transparency? Where is accountability? That is very clear in our Constitution. We have to remind our public servants that they have this legal responsibility. So at the very least, they should explain. Kung meron kayong matinong explanation, edi sabihin nyo. Pero hindi ho pwedeng sabihin, don't ask me that question. Maging sino ka man sa gobyerno, you remain accountable to the Filipino people.
Apo. Ngayon, marami din po ang naniniwala na hindi natin dapat i-turn over si Senator Bato ang term nila partner sa dayuhan sa foreign court. Oo. Although na-explain na yan dati ni Attorney Egon, hindi po foreign court ang ICC. Kasi hindi naman siya sovereign state eh. Magiging foreign court lang siya kung sovereign state siya. Hindi po kasali nga po tayo dyan sa organisasyon na yan dati. Na umalis lang po tayo. I-explain nyo nga po bakit hindi tama ang argumento na ito turn over natin yung kababayan natin sa isang dayuhang korte. Attorney. Tama ho kayo, yung ICC, hindi ho foreign court yan. It's an international tribunal, internationally organized and recognized tribunal. Kasama ang Republika ng Pilipinas na sumang-ayon na itayo ang korte na yan. So malinaw ho yan. Pumirma tayo sa Rome Statute. Ngayon, nung panahon ni Presidente Digong, dahil alam na nila na magko-complain yung mga biktima ng mga tens of thousands na pinagpapatay nila na hindi dumaan sa tamang proseso, nag-withdraw siya bigla sa ICC. Nakalimutan nilang basahin yung Article 127 Paragraph 2 ng ICC na nagsasabi na kung ang isang member state na nag-approve ng establishment of the ICC biglang kumalas for whatever reason, then under Article 127, Paragraph 2, malinaw din ho, yung member na state niya, sige, pwede kang kumalas, pero yung mga kaso na nasimulan ng investigahan at nagkaroon na ng jurisdiction ang ICC, bago ka kumalas, meron kang remaining obligation to recognize the jurisdiction and cooperate with the ICC. Yan ho yung tinatawag na residual obligation. Ang linaw-linaw po sa treaty na yan. Pangalawa, at mas importante pa, yung pinapalabas nila na that's a foreign court, that's a foreign law, dapat hindi tayo masasaklaw niyan. Mali ho sila because meron tayong Republic Act 9851 noong 2009 pa ho yan, na kung saan pinasa ng ating Kongreso, ng ating Republika ang batas na kinikilala din ang crimes against humanity na isang uri ng krimen. At nakalagay din ho dun sa Section 17 yan, kung sakasakali merong napaparatangan o akusado na Pilipino ng crimes against humanity at meron ng international tribunal na has taken jurisdiction at nangyayari na ang paglilitis doon, option ho ng Republika ng Pilipinas na isurrender ang Pilipinong yan dun sa tribunal na yon. So local law na rin ho natin yan. So wala hong basihan yung sinasabi nila na hindi pwedeng isuko o kaya hindi pwedeng makialam ang ICC. Kaya lang mahirap lang po siya ipaliwanag, attorney, sa masa. Kasi nga, pag nakita mo yung ICC, talaga nga namang dayuhan yung judges. Hindi ba? Pero hindi po siya dayuhang korte. It's a creation of countries. Kasali na po ng Pilipinas dati, kaya lang tumiwalag tayo. Kaya lang may years na kasali tayo na pwede nilang maimbestigahan. Doon naman nagsimula. Kung wala namang extrajudicial killings at wala namang war on drugs, hindi wala tayong pinag-uusapang kaso ngayon. Correct. Doon naman nagsimula yun lahat, hindi ho ba? Ano po? So mahirap siya ipaliwanag na hindi yan foreign court. Kasi ang judges, foreigner. But it doesn't make it a foreign court kung foreigner ang justices. Tama ba, Attorney Egon? As a matter of fact, meron din hong ilang mga Pilipino na naging hukom na dyan. Ayan, si Pangalanan. Pangalangan. Siguro alam mo, mas maintindihan taong bayan, gawin kong halimbawa. Di ba lahat tayo tuwang-tuwa na nanalo tayo sa UNCLOS Tribunal dun sa West Philippine Sea. Tinalo natin ang China dyan. Dumulog tayo dyan. Yung UNCLOS Tribunal, kagaray din ho yan nung ICC. Bakit selective ang ating sinasabi na ngayon ng Senate President at iba pang mga kakampi ni Bato de la Rosa? Nakakalungkot lang ho kasi nga they are appealing to the uninformed sentiments ng ibang kababayan natin. Kaya maganda yung ginagawa nyo na patiently we explain kung anong ibig sabihin nito para ho hindi mabudol-budol ng taong bayan.
Opo. At Sige saka, po. mahirap talaga intindihin, partner. Umpisa pa lang, international. Yeah. So, sinasabi na, sinasaklaw ang ating soberanya, yung mga Oo. ganyan. Actually, hindi siya issue ng soberanya. Oo. Walang kinalaman sa soberanya, attorney. Kasi may batas na nga patungkol doon, di ba? May RA na nga patungkol diyan. Kaya nga. Batasan natin at alalahanin ho ng nating lahat. Ang nag-complain ho doon ay hindi banyaga, hindi dayuhan, kapwa Pilipino natin. Correct. Mga kapamilya ng Oo. mga napakaraming biktima ng extrajudicial killing. Ang ibig ko sabihin ng extrajudicial killing, murder. Yung bang pinagpapatay mo na lang sila dahil suspect sila, hindi na sila nabigyan ng katarungan at due process, hindi na sila naimbestigahan, hindi na sila nalitis, hindi na nahusgahan, pinagpapatay na lang. Yun ho yung krimen. At dahil malawakan at systemic, it is a crime against humanity. It is a crime in our country under our local laws. It is a crime all over the world. Yun ho ibig sabihin yan. At Okay. ang court ay ICC. Matapos magtago noon, hindi muli alam ang kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa matapos siyang umalis sa Senado kaninang madaling araw makalipas ang barilan. Ngayong gabi, ayon sa Senate Sergeant at Arms, nakiusap si de la Rosa na magpakustodiya sa PNP. Bandang 7:17 p.m., namataan si Senador Bato de la Rosa na sumakay ng elevator kasama si Senador Robin Padilla. Nanggaling sila sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ang huling beses na nakita si de la Rosa bago umulingaw-ngaw ang putukan. Pagtitiyak ng Interior Secretary John Vic Remulla bago mag-alas 10 ng gabi, nasa gusali pa si de la Rosa. Bato and Senator Robin Padilla are upstairs. Yes, also here. Pasado hating gabi, nag-post pa sa social media ang abogado ni De La Rosa na si Attorney Esralito Torreon ng mga litrato ni De La Rosa na sumilip sa pinangyarihan ng gulo, kasama si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Diyan siya hanggang ngayon. Pinakita ko nga sa inyo eh. Oo. Eto nga eh. O yan o. 12:13 a.m. O yan o. Video. Ganito rin ang pagtitiyak ng abogadong si Jimmy Bondo. Maybe 1 a.m. or something, I was still here. Nandyan pa naman siya. Bandang alas 2:30 na madaling araw, umalis si De La Rosa ng Senado batay sa investigasyon sa mga pangyayari kagabi ayon sa isang source. Base sa report mula sa kanyang tanggapan, dito sa fire exit na ito ng Senado, dumaan kanina madaling araw si Senador Bato de la Rosa patungo sa basement parking. Sa report, nakasaad, nakasama pa raw ni De La Rosa sa kanyang opisina sa 5th floor sina Senator Robin Padilla at si Aplasca. Naunang lumabas si Padilla ng opisina at sinundan ni Aplasca bandang 2:20 ng madaling araw. Nakasalubong pa raw ni Aplasca ang isang opisyal ng PNP at sinabing matutulog na raw si De La Rosa. Nagpaalam daw siya na pupunta lang ng comfort room pero nalaman na ng kanyang police security na sa fire exit ito nagpunta at pababa na sa basement. Nakita pa raw ng security si De La Rosa sa 4th floor kasama na si Padilla. Pagdating sa basement, sinubukan daw silang pigilan ng dalawang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms pero hindi nagpapigil ang dalawang senador. Sa report, sinabing minaneho ni Padilla palabas ng basement ang isang puting SUV na may sakay na isang babae. Sa panayam ng GMA News kay Aplasca, natanong siya kung ano ang mga napag-usapan nila ni De La Rosa kanina madaling araw. Ano po ang pinag-usapan niyo doon? Meron po ba siyang pahiwatig sa kanyang balak? Natataka siya o lalabas siya ng Senado, General? Sa aming pag-uusap, hanggang 1 o'clock po ng umaga, ang pinakahuling bisita ko kay General Bato, wala naman po siyang sinasabi na aalis siya sa Senado. Na-confirm na lang namin na after po na nakaalis sila, na kasama po niya si Senator Robin Padilla. Batay sa official log-in at log-out ng mga senador na nakuha ng GMA News sa isang source, 2:35 a.m. nag-log out si Padilla pero si De La Rosa walang record ng pag-log out. Kinumpirma na Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa Senado si De La Rosa. Giit niya, hindi tumakas ang senador. Wala naman daw kasing iprinisintang arrest warrant at hindi detained si De La Rosa. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his right. May text message rin na binasa si Cayetano mula sa misis ni De La Rosa. I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. Ronald made his, in quotation mark, escape
alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Sinabi naman ng Bureau of Immigration na walang record si De La Rosa ng pag-alis ng bansa ngayong araw. Tumanggi namang magbigay ng impormasyon ang abogado ni De La Rosa sa kinaroroonan ng senador. Attorney-client privilege po. We cannot disclose anything about Senator Bato now. Bandang alas 8 ngayong gabi, sinabi ni Aplasca sa GMA News na nakikiusap si De La Rosa na magpakustudiya sa Philippine National Police. Narinig daw yan ni Aplasca sa pulong ni De La Rosa kay PNP Chief Jose Melencio Nartates at DILG Secretary John Vic Remulla.